Mga kalingap, aming nadaanan ang bahay na ito. Nasira-sira at butas-butas ang bubong at dingding nito. Kaya kami minto paalamin kung sino ang nakatira dito. Na ako'y lumapit sa bahay na ito upang magtanong, biglang may lumabas na isang dalaga. May dalaga pang kalinga po nakatira. Sino kasama mo dyan? Umalis po yung mama ko, nagpunta po dun sa tito niya. Umalis? Ayan, nadaanan kasi itong bahay niya, nadaanan namin. Nahinto kami dito. Mga team kalingap kami. Ako po si Kalingap Tata. Pwedeng tumuloy? At sa pagpasok ko sa kanilang bahay, ito ang aking nakita. Wala silang maayos na higaan. Sira-sira ang loob ng bahay nila. Pati ang bubong at dingding nito. Kaya nawa ko sa dalagang ito. Kaya po mga kalingap, ay ating alamin ang kwento ng buhay nila. Sa video nito mga kalingap, huwag po natin kalimutan mag-like. Dali bro, ito bro, may bahay dyan, sarang bro. Mga kalingap, nakita mo kami bahay na sira-sara po. Sira bro, sira oh. Mga kalingap, sira-sira. Tanong tayo kung sino tao dito mga kalingap po. Hanap sira-sira po. Bahay na o. Ayun o. Tanong tayo. Tanong tayo mga kalingap. Tanong tayo ta. Tao po. Tao po. Uy. Hello. May dalaga pang kalingap po nakatira. Sino kasama mo dyan? Umalis po yung mama ko, nagpunta po dun sa tito niya. Umalis? Ayan, nadaanan kasi itong bahay niya, nadaanan namin. Nahinto kami dito. Mga team kalingap kami. Ako po si Kalingap Tata. Pwedeng tumuloy? Ayan po. Sarap ang bahay lang. Ikaw lang mag-isa dito? Umalis lang po yung mama ko po. Umalis? Okay, mic yan. Team Kalingap pala kami. Napansin namin itong bahay nyo eh. Ayan mo lang. Ito to. Mga kalingap. Wala na kayong pasok? Wala na po. Ano pangalan mo? Mary Grace po. Mary Grace. Si Kalingap Tata pala ako. Team Kalingap. Ilang taon na si Mary Grace? 13 po. 13. Okay lang ba na mag-vlog kami sa inyo? Hindi magalit si mama mo? Po. Ang tahimik ng lugar nyo ah. Anong barangay ito? Calero po. Galero? Ang layo na pala narating natin. Galero na pala ito. Nakita mo yun naman yung bahay ng mga kalingap po. Ayun o. Yan napansin ko agad o. Tira kasi. Ito yung tukod eh. Oh.
Tingnan na ng tukod para hindi maano. Para hindi babagsak yung ano. Yung bubong. Ikaw na mag-isa. Ito yung bahay na mga kalinga po. Ayan. Pwedeng ano, tumuloy? Okay lang? Ayan. Para makita namin yung bahay nyo. Loob. So ayan po mga kalinga po. Ano bang hanap buhay ni mama mo? Ano ulit pangalan mo? Mary Grace Mary po. Grace. Ano bang hanap buhay ni mama Mary Grace? Nung may pasok po kasi si mama po. Ah, siya si mama mo? Opo. Wow. Nung may pasok po, nandun Dapat po siya sa harap po ng high school, nagtitinda po. Ah, nagtitinda. Ano pala si mama mo? Saan kayo galing, te? Ay, nagpunta po akong inutusan po ako. Ah, inutusan ka. Nakita kasi namin yung bahay nyo dito. Pansin ko. Ano pa po yan, ilang ano na po yan, bagyo. Ilang taon na kayo dito? Tira? Ano na po, simula nung anak ko po yung panganay ko. Pero ano lang po yan ng bagyo, ngayong bagyo nung dumanang bagyo. Hindi po namin napayos kasi po pinansyal po. Ah, pinansyal. Hindi po naman. Yung asawa po naglalaot, di naman po nagsisigis. Kaya yung bagyo, marami pong nagano yung bagyo pong nakaraan po lang. Kaya po, hindi po natingdingan agad. Nagkakapira naman po, hindi po sapat pang pagawa. Oo nga eh. Tignan mo po lang ang kalinga ko. Inabutan namin si Mary Grace, lang mag-isa dito. At nag-scout kami, te. Naghanap po yan ng matutulungan. So nakita namin itong bahay niyo. Pansin namin, kaya huminto kami. Thank you po. At nagkataon naman nandito si Mary Grace. Butit may tao. Yan, nag-isa lang pala sila dito. Nag-iisa lang siya. Nag-alis po kasi ako ay kaya iniwanan ko po siya. Pasensya na po kayo. Okay lang po. Ayan o, dito pala. Ito yung ano nyo, kusina. Opo, yan lang po kusina namin ang ganda lang. Dito yung bahay ng mga kalinga. Derek lang po. Dito yung kwarto nila. Nag-aaral si Mary Grace? Opo, ano po siya, grade pa. Ngayon pong pasukan, grade 8. Grade 8 ka na, Mary Grace. Sana po nga continue kasi with high po yan ngayong grade 7. With honor ka? Opo. Wow, napakatalino pala ni Mary Grace. So, ang ganda ni Mary Grace, ano? 13 years old pa lang siya, oh. Pero 12 pa napaka-mature lang na. po yan. 12 pa? 12 po. Ha? 13. 13 pa lang po ngayong November. 13 Ay, ako, 13 mga na ba? 14 na ako. Ang ganda ni Mary Grace, oh. Morena. So, ikaw, te, anong hanap buhay mo? Wala po. Wala. Wala. Na ano po ngayon Saan pala yung ano mo, asawa mo? ay nagsalap sa palaran po sa Maynila. Nagtatrabaho sa Maynila. Kaso di po pauwi din. At mapista po. Pauwi. Malapit na pala ang pista dito. Ayan. Hindi pa na. Anong ginagawa mo dito, Mary Grace? Wala po, nagsisilpon lang po, tapos nahiga lang po. Wala kang ginagawa dito? Yung ano. Dito sila natutulog. Oh. Ilan pala kayo magkakapatid? 4 po. 4. Ayan. Putas na po yung ano nila. Matalino pala si Mary Grace. With honor pala ito, te. Biday po yan. With high honor. Ay, sabi. Ano palang pangarap mo, Mary Grace? Maging teacher po. Maging teacher. Ganda yan. Maging teacher. Ano mong pinakamahirap na dito? Buhay. Anong buhay mayroon kayo dito? Mary Grace? Minsan wala na pong pang-ulam. Minsan wala kayong makain dito, pang ulam. Wala kayong mesa dito?
Saan kayo kumakain? Diyan lang po sa sahig. Totoo ba na yung sinabi ni Mary Grace? Ha? Na minsan wala na kayong kinakain dito? Minsan po, Naubusan kayo? ano po, yung pag wala pong hanap po yung asawa ko, minsan walan din po kami. Wala kayong pagkain dito. So, anong ginagawa nyo? Anong discarding ginagawa dito? Kape po, para kumano yung mga siyempre, normal po sa ating magulang na magharap ng pangangailangan ng mga anak natin. Para makontinue ko ano nila sa pagkain sa araw-araw. Ang hirap pala ng buhay nyo dito, te. Hindi naman po sabing normal na po yan sa atin. Maybe may pamilya nawawalan. Minsan po. Yes, minsan na. Ayaw po sila. Oo. Normal na po yan sa atin na nawawalan po ng pinansyal. Minsan mayroon. Kaya, hanggang po sa magsikap lang po. Pinagsisikapan po namin mag-asawa na mag-aral po siya ng mabuti. Sige lang na, hirap mo na rin. Hindi. Okay lang yan. Kasi kami, hindi po ako sanay na may tao na nag-alis saan. Na nakikinig. Nag-uusap lang ganito. Di kayo sanay. Hindi. Ano pala naisip mo na bakit ka naiyak? Di ka naiyak? Wala, natatanong. Ha? Wala, na pinakabahan. Kinakabahan. So, may halong gama pala yung pag-iyak. Oo, kasi. Pero, napakaswerte yun kasi may anak kayong matalino. Maganda pa. Siguro binigay yan sa amin ng Panginoon. Pinagsikapan namin yung mga anak namin na. Pang ilan ba si Mary Grace na? Dito ka na, huwag ka maya. Panganay po siya. Huwag ka maya, maganda ka. Huwag ka maya. Dito ka, pasok ka. Dito na. Kaya, Pasok ka na. Pasok ka. Ikaw na yung may, ikaw yung may-ari ng bahay. Tapos, ikaw pa hindi papasok kami na, naiya nga ako. Huwag ka maya. Mga team Kalingap kami. Opo nga, alam ko. Kasama na ako ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal. Dito ka na. Huwag ka maya. Pasensya na po. Huwag ka maya. Na ngayon lang kasi po kami na Di ka ba di ba kayo sanay na makipag-usap na sa ibang tao? Katulad sa amin, Team Kalingap. Hindi. Di kayo sanay. Hindi po kami sanay. Kami lang po. Kayo lang nag-uusap. Kaya pala parang kinakabahan ka o... Kinakabahan po ako na makipag salamuha sa ibang tao. Kaya, pasensya na po kayo. Pang ilan ba si Mary Grace na Saka nahiya kami na ganito yung... Okay lang na yun. Sanay naman kami na marami na kaming napupunta na ganito eh. So nasanay na rin kami. Pang ilan po si Mary Grace na anak? Panganay po. Panganay. Anak ko po. Isa. Ilan yung anak mo? Ilan sila magkakapatid? Apat. Siya yung panganay. Siya po. So, kawa din sila mga Kalingap. Minsan naubos pa ng pagkain. So ngayon lang kami nakapunta dito na eh. Malayo pala dito yung lugar nyo. Palero po ito. Nag-scout kasi kami. Nakita namin itong bahay nyo, napansin namin talagang sira-sira din. Kaya huminto kami. Butit andito si si Mary Grace. May tao dito. So ayan. Ano lang Mary Grace, mag-aaral ka na mabuti ha. Matulungan mo sila. Kasi hindi naman hadlang yung kahirapan para hindi matupad yung pangarap nyo. So, anong diskarte nyo pag magkulihan na siya? Paano po yan yung mayroon naman siguro po yung mga tiyain, mga lulahin po yata niyan. Nagbibigay-bigay naman po. Pero pag naman po siya na may nagtutulong na kung may magbigay mo po sa amin ng tulong katulad ng lola niya. At pero pagsisikapan po namin na makapag-aral po siya ng maayos. Ginagawa niyo lahat para sa mga anak niyo? Para sa mga anak niya. Kahit mahirap ang buhay? Kahit mahirap. Malayo ba dito ang paaralan? Ang school? Po, parang po. Sa parang? Ano sinasakyan ni Mary Grace? Tricycle. Tricycle? Minsan po nasabay po siya doon sa lola niya. Inatid po siya ng lola niya. Magkano naman baon binibigay niyo po kay Ay, Mary Grace? minimum po dyan 50. 50? Opo, kasama na po doon yung pagkain niya. Pagkain niya. Kailangan po niya magtipid. Kasi alam niya, nakikita naman po niya na halos wala naman kami. Kaya siya na po ang na yung 50 niyang yun, minsan,
May 27 po baga sa sa high school kapag may ulam na. Yun po yung binibili niya. Siyempre po nakikita niyo na alam niya naman na na kikita niyo yung papa niya hindi naman masyado nakakain. Kaya tudot din siya tipidin para sa sarili. Pero sabi ko sa kanya magkain ng wag lang magpapalipas ng pagkain. Yun. Para maano yung niya na hindi siya malipasan kasi nag-aaral siya. Oo. Kasi matalino eh. Baka kailangan ng yan. Ng Pagkain lagi. Pagkain. Kasi matalino eh. Yung sinasabi ko sa kanya, di bali ka na magkain ka na muna kahit wala kang yung pambili mo sa labas, basta kumain ka ng kanin. Hindi ka siya sa school na kumakalam mo siguro. Sarili ba itong lupa na eh? Ay, hindi po. Nakitirik lang po. Ilang taon na kayo dito nakatira? Na po kami yung na po. Nag-11 years na po. 11 years na kayo. Simulang malit pa si Mary Grace. Wala po ang mag-ano. Paano pag umuulan dito, te? Lahat po nandyan sa loob. Ang ulan. Ha? Dito sa loob yung ulan? Opo. Basa kayo dito? Nilalagyan na lang yan yan, plastic. Sabi mga kanina po. Ito dito oh. Rasira na din. Ganyan na, ngayon lang po yan. Bagyo lang po yun, sir. Nung bagyo? Dito na yung bahay niyo? Yan po, sir. Yung natikal po yung yung dingding. Tapos wala kami na po. Yan po, sir. Yan po, taas wala kami na po. Simula, ilan na po yan? Simula po nung nagdaan-daan po ng bagyo. Hindi po nakakalawin yung asawa ko po. Kaya hindi po siya hindi agad-agad po napapalitan. So yung hanap buhay ng asawa mo ay dati paglalaot? Laot? Naglalaot. Minsan po hindi po siya maintenance na kakasama paglaot. So ngayon nasa na siya, Manila? Ilang taon na siya doon? Buwan pa lang? Hindi pa pa lang po, linggo pa lang. Linggo pa lang, tapos uwi na naman siya. Mauwi po kasi, parang nakisama lang po dun sa kapatid sa kontrata. Ay tinapos lang daw po, kaya mauwi lang din pa pagkatapos ng kontrata ng kapatid. Tapos pag yata, hindi yata masama, na lang daw po, mapatuloy na lang daw po paglaot. Hindi na siya mababalik doon sa Manila. Nalaot na lang yata. Kasi yung hanap buhay na paglalaot, di ba pag maulan, walang isda, mahirap. So, ano ginagawa niyo pag yung wala kayong pera? Ganun. Wala. Siyempre pag amihan, pag maulan, walang isda, di ba? Yung pag halimbawa walang, kaya tulad, pag malakas, hindi nakakalaot, kailangan namin magpipili sa amin kung matrabaho yung isawa ko kaya ako. Ay, minsan po nag-extra pa ako sa parang nagtatrabaho pa ako dyan sa Ikaw, nag-extra ka din? Opo. Ay. Ngayon lang po hindi po mag-bakasyon. Oo, bakasyon. So, bakasyon na nila, Opo, bakasyon. Nila Mary Grace. Yan. Gusto pala ni Mary Grace maging teacher. Bakit yung kurso mo? Gusto, Mary Grace? Bakit Kasi yung marami napili po mo? akong nakikitang bata. Yung iba po, lang po. So po makatulong sa mga batang hindi po nakakapag-aral. Kahit lang po maturuan ko silang matutong magbasa, kaya po magsulat. Kasi po karamihan po, yung iba po, inano po sila, mga binubuli kasi daw po dito po marunong magsulat, magbasa. Kaya naawa din po ko. Kaya nagsabi po sa sarili ko, paglaki ko, mag-aaral po ako ng mabuti para makatulong po ako sa iba. Grabe, no? Yun pala ang
ano ni Chris, bakit education yung kinuha yung kurso dahil gusto niya makatulong. So ano pa? Ako dyan, ano pa? Gusto ko rin po matulungan yung tama ko tsaka papa ko po kasi po sila rin po, di po rin po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Hmm. So gusto mo silang tulungan? Oo. Hindi nakapagtapos na sa pag-aaral. Bakit na ano, naiyak ka ano, Mary Grace? Nawawakin na mama at papa mo yung sakripisyo nila sa inyo? Opo. Pagpaaral kahit na mahirap ang buhay. Opo. Ayun, ano po si Mary Grace, mahal mo. Gusto mong suklian yung ano, sakripisyo na sa inyo, papaaral, ganun. Opo. May ano, may potential to si ano eh. Malayo ang mararating dito si Mary Grace dahil sa sinasabi niyang ano, sinasabi niyang gusto niya makatulong sa mga kabataan. Gusto niya maging teacher. Ano ba yan? Secondary o elementary ang gusto mo? Elementary po. Elementary. So yun na talaga yung ano mo, kurso mo na kukunin. Opo. Hindi na magbabago. So yan. Napaiyak tuloy natin si ano, si Mary Grace. Ano bang paborito mong ano, subject, Mary Grace? Math po. Math? Grabe mga kalingap. Talino pala sa math si ano, Mary Grace. Isa sa mga inangaan kong matatalino sa math, kabataan, yung mga matatalino. Bakit yun na mathematics yung ano mo? Bakit ayaw mo mag-engineering or ano? Yun na talaga, education. Sa ano lang yung mathematics, sa halimbawa magturo ka ng ano, yung mga major, ganun. Opo. Ano, Mary Grace, sino bang ano mo, inspirasyon mo, bakit ka nag-aaral? Yung mga magulang ko po kasi gusto ko po silang matulungan. Gusto po silang matulungan kasi po madami pong nagsasabi, sinasabihan po yung mga nanay ko wala daw pong pinag-aralan. Naawa lang rin naman po kasi ako. Ba't po sila sasabihan yung mga magulang ko na wala pong pinag-aralan? Eh wala naman po silang alam sa buhay ng nanay ko. Naghihirapan po sila para lang po mapakain kami. Dati yung mga magulang may hirap talaga. Kaya hindi sila nakakapag-aral. Opo. Yung papa ko po kasi, dati palipat-lipat po sila ng lugar. Yung pinapa-special exam po sana yung papa ko po. Kaso daw po, nahiya na daw po siya kasi daw po, palagi na lang po siya binibigyan ng special exam. Kaya di na rin daw po siya nagtuloy mag-aral. So parang nasasaktan ka pag sinasabi na walang pinag-aral yung mga magulang mo. Po. Siyempre masakit bilang isang anak mo pag sabihan yung mga magulang mo ganyan. Kaya mas lalo kang na-motivate mag-aral. Opo. Para gusto mong ipakita sa kanila na Kahit wala pong pinag-aralan yung mga magulang ko, kaya ko pong ipakita sa kanila na may naipapagmalaki po yung mga sinasabihan nilang walang pinag-aralan. Yun. Oo. Gusto mong ipagmalaki sa kanila. Na kahit walang pinag-aralan po yung mga magulang ko, may napatapos po. May Yun, napatapos po may mga anak. napatapos mga anak. Yun, grabe, nakakabilib. Nakakabilib si si Mary Grace. Ayan, gusto niya ipakita sa mga nanlalait sa kanyang mga magulang na kahit na walang pinag-aralan yung mga magulang niya, ay kaya niyang makatapos. Kaya niya ipagmalaki sa mga taong nanlalait sa mga magulang niya na nakapagtapos siya na kahit na walang pinag-aralan yung mga magulang niya. Grabe no. Parang nakakaano yung kwento nila mga kalingap. Nakakabilib si Mary Grace na
kahit na mahirap ang buhay, ay talagang nagsumikap siya mag-aaral. Dahil sa mga magulang mo, kaya ka nagsumikap. So, naawa siya sa kanya mga magulang, mga kalingap. Nay, dito ka, Nay. So, minsan man rin sinasabihan ka ng mga ng mga kapitbahay niyo, mga kilala mo na Yung ano po, yung yung mga anak ko nung asawa ko. yung sinasabi nila na paano mo sila mapatapos. Yung mga anak mo na wala kayong pinag-aralan. Kahit po ako walang pinag-aralan, pagsisikapan ko po yung mga anak ko na hindi ko na gumaya pa sa akin na wala akong pinag-aralan. Ayaw kong gayahin nila. Kaya sumisikap kami, nagsisikap ako na makapag-aral sila, wag na silang gumaya sa akin. Hindi ako nakapagtapos. Ngayon na nararamdaman ko na porket hindi ako marunong hindi ako nakapagtapos, pero marunong naman ako mag-intindi. Pero may time talaga na may mga tao na judgmental na. Porket hindi ka nakapagtapos, sasabihin ka, bubo, tanga, ganyan, ganito. Tapos yung malaking challenge sa akin bilang magulang na nilalakasan ng loob ko na yung anak ko na wag na silang gumaya sa akin. Pagpapaaralin ko sila kahit anong hirap. Yung pag-aaral niya, lagi siyang magsumikap na mag-aral. At saka sana lagi pagputihan niya pa sa pag-aaral niya. Sana lagi siyang yung continuous, yung tuwing magpapasok panag nasa school siya. Yun ang inaano ko sa kanya na may mga kaibigan, huwag siyang para sama-sama kasi makakuha siya ng kaibigan na may masamang impluwensya. Yun yung inaano ko sa kanya. Walang masamang makipagkaibigan, mas lalo pat nag-aaral siya. Mag-aral siya ng mabuti, huwag niyang ipokus sa kung ano mang yung inaano niya, iniisip niya na sarili niya na. Yung sabing hinihigpitan ko siya kasi para sa kanya yun, mag-aral siya ng mabuti. So lagi mo siyang pinapayuhan, ganun. Lagi ko siyang pinapayuhan na ang sinasabi ko sa kanya, mag-aral ka ng mabuti kasi hindi naman yan para sa akin, para sa iyo yan. Kasi yung inaano ko sa kanya yung hindi na nga kami sabi ko kay Papa, hindi na nga kami nakapagtapos. Yung inaano namin na sa iyo na lang, inaano namin na pinuporsige namin na sa iyo namin ibubuhos na makapagtapos ka kahit man lang college, mag-ano ka kasi wala man kayong yaman, yun lang ipapamana sa iyo, ipapamana mo sa anak mo ay yung pag-aaral lang, yung edukasyon lang kasi wala naman kaming ibang ibibigay sa kanya. Tsaka kung hindi lahat ng oras lagi kaming kasama niya, kami ni Papa niya, kaya nga sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng mabuti para hindi man kami hinahangad na mawala, at least marunong ka, hindi ka maano ng ibang tao. Para pagdating ng panahon, hindi siya marunong na siya sa makisama, hindi siya anuhin ng ibang tao na hindi siya laitin. Meron siyang ipagmamalaki na kapag-aral siya. Yun lang ang ko sa kanya, ay ang pinapayo ko sa kanya. At siyempre, bawal mo na mag-boyfriend habang nag-aaral, Yun, number 1 yun. Lagi mo yung sinasabi sa kanya? Oo. Hindi ko inaano na ang boyfriend nandyan lang yan. Kaso ay yung wag na muna yan, iwasan na muna yan, yung focus muna sa pag-aaral. Ang pagbo-boyfriend nandyan lang yan. Baka pagdating ng yan pa magiging niya na mawala na siya sa focus niya na pag-aaral. Doon na yung niya. Kaya sabi ko sa kanya, focus ka muna sa pag-aaral, ang pagbo-boyfriend nandyan lang yan. So, yun ang lagi mong pinapaalala sa kanila. Yeah.
sa mga anak. Kasi ginagawa niyo naman ang lahat para makapag-aaral sila. So at least lagi mong sinasabi sa kanila. Opo. Sila, Araw-araw po, kalos pag ano po, inaano ko po sa kanya, inuulit-ulit ko sa kanila na wala man kaming maibigay sa inyo, wala man kaming ano, hirap man tayo sa pinansyal na ano tayo, pero kahit tayo ay mahirap, mag-aral kayo kasi hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. yun, tama. Sabi ko sa kanya. Ay, basta, ang inano ko lang ang pakiusap ko lang kay Mary Grace, mag-aral lang siya mabuti. Kung ano man, nandito lang kami para supportahan siya. Isipin lagi yung hirap ng buhay, no? Saka magdasal lagi sa Panginoon. Noon, huwag laging kalimutan yung Panginoon. Panginoon, na kung Kasi ano man, yan ang gumagabay sa atin eh. kung ano man mga pagsubok na dumating man sa atin, dapat sana laging magdasal sa Lagi Panginoon. magdasal. Sana lagi siyang gabayan. Huwag lagi natin kalimutan ng Panginoon. Siya yung sentro sa mga pangarap ni Ni Mary Mary Grace. Sana Lagi ka bang nagsisimba, Mary Grace? Pag linggo? Nagsisimba ka ba o dito lang? Nagdarasal ka lang dito? Sarap po na punta po. Nasama po yung kay lola niya pag nagsisimba po. Sumasama ka kay lola mo? Yan, isipin nyo lagi yung sakripisyo ni mama mo sa inyo, ha? Yan. Pero alam ko naman na malayo ang mararating nito si Mary Grace kasi matalino with honors. Sana nga mag-aral ng mabuti. Oo. Pag mawalan yung ma-distract kung ano man ang naano niya sa paligid niya. Huwag siya magpapadala. Oo. So sa mga anak ko, kayo kumukha lagi ng lakas. Oo, sa mga anak ko, lagi kong inano sa kanila na kahit man tayo mahirap, ipinapaano ko sa kanila, araw-araw ko sa kanila sinasabi na pag kami na hayaan mo, pagdating ng oras, magkakamayroon din tayo. Ayun ang sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mainggit sa iba na kung anong may nakikita ninyo, kagayahin ninyo, huwag. Kasi, pagdating naman, nagkakamayroon naman tayo. Saka pag mayroon na lang tayo, saka tayo lahat naman ang gusto ninyo pag may nakakaluwag tayo. Hindi ko naman sila inaano na sila yung pag mainggit sa iba. Na kung basta inaano ko lang sa Kontento kanila. lang tayo kung anong mayroon tayo. Kaya sabi ko sa kanila, Huwag sa iba. huwag sa iba na sila na masabi yung ganyan, mamay si ganito, wag niyong isipin yan, hayaan niyo pang maganda naman yung ni papa mo, lahat naman natin nabibigay naman natin para hindi kayo nang mainggit ka sa kanila. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Sana lagi yung mga pangaral ko sa kanila, yun lagi ang naintindihan niya. Sana yung mga sinasalita ko sa kanya, para sa kanya naman yun, hindi man yun para sa akin. Kaya sana, yun ang inaano ko sa kanya. Huwag magbago yung niya, huwag siya magtatangka sa amin. Kasi para sa kanya naman yun. So, ano bang pwede namin maitulong sa inyo, te? Sa pag-aaral niya? Sa sundo pasukan? Tanungin niyo na lang po siya. Ikaw, Mary Grace? Sa akin po, Ano bang pwedeng maitulong namin sa'yo? Pang-allowance. Para may pang-allowance ka sa sundo ng pasukan. Medyo may pagyahan si Mary Grace, no? So, ayan. So, Mary Grace, tulad na ganito, buhay niyo dito, bahay. Di ba ito kinahin yung bahay niyo? Ganito? Hindi po. Bakit? Hindi po namin ginakaya kasi po, natutulugan po namin po. Tulugan pa naman po namin. Wala. Takbo kami po. Minsan kasi, may mga nasabi na, ba't yung bahay niyo, hindi na pinapaayos. Sabi ko po kasi, minsan po kasi walang trabaho si Papa.
Minsan, wala rin po kaming nakakain. Tapos, yung unahin pa po namin yung bahay. Dapat unahin po muna namin yung pagkain. Pagkain. So, yan talaga ang priority nyo, pagkain. Opo. Kahit na sila-sila yung bahay nyo, ano? Basta may pagkain kayo. Ibali ng sira-sira, no? Basta may pagkain lang. Yan ang pinaka-importante, ano? Mary Grace? Opo. Pagkain talaga. Hindi namin yung sa ginusto. Oo. Gusto namin maayos ang bahay. So, di naman ginusto ito na magiging ganito ang buhay niya, di ba? Kasi ito ibigay sa inyo ni Lord. Ibigay sa inyo ng Panginoon, eh. Eh, pag may pera po kami, sir, Oo. papaayos naman po namin yan kasi. Hindi So, naman mas, po, ano, oo. So, mas inuunan niyo muna yung, ano, yung para sa pag-aaral ni, ano, ni Mary Grace. Mas yun ang kanala. priority niyo sa kanila tong bahay. Pag makatapos si Mary Grace, no? Pag mga, ano siya, maging guro na siya. Ano? Hindi naman yata. Masasabi mo, Mary Grace, na ikaw yung mag-ahon sa kahirapan niyo? Ikaw ba yung mag-ahon sa kahirapan niyo, Mary Grace? Kaya ka nag-aaral? Opo. So, ano masasabi mo kay mama mo? Na andyan siya. Hindi si mama para sa'yo. Kahit na mahirap, kahit na ano ginagawa niya lahat para makapagtapos ka. Sabi ko lang po kay mama, huwag po siyang panghinaan ng loob dahil nandito lang po kami. Nagbibigay po kami ng tatag na loob para po sa kanya. Huwag po siyang makinig sa mga sinasabi ng iba. Kakayanin po namin para lang po makakaahon sa kahirapan. Pangarap mo rin bang magkaroon ng bahay? Opo. Yes. Kasi talaga, ano, mga ganyan. So, bilib ako kay nanay kasi mas inuuna muna yung nanay yung pag-aaral ni Mary Grace para sa kanya. Siguro po kung Pangarap. magkapera na lang po siguro pag unti-unti po namin mapapaayos. Paano, inano ko na, paano kayo nakakain dito? Wala kayong misa. Ay, Oh, wala po. Dito po Oh. tayo. wala kayong upuan. Wala. Natutulog kayo. Dito kayo, kisikan. Siksikan. Ayan, oh. Wala pang maayos na mga kalinga po. May maayos na paglagay ng mga damit. Ayan. So masaya ka ba na nandito ang Team Kalingap? Masaya po kasi isa po kami sa napuntahan po ng Team Kalingap. So kilala mo ako, kilala mo na ako. Kalingap Tata. Napapanood ko lang Si Ronel, taga ano po, Legazpi? Oh, Kalingap Tata. From to, ha? Kalingap Tata. Kalingat. Kalingap. Salamat po. Charity vlogger ko ya. Opo. Gusto pong libanto kalero. Kano-ano mo si ano? Kano-ano mo si Ang alin? si Mary Grace? Pamangkin ko yan. Ah, pamangkin. Opo. Ah, Apo ko yun. apo mo. Opo. Kano-ano mo si si Pamangkin ko po. Ah, pamangkin. So, andito kami tayo para tulungan sila. Ay, marunong po ganun din. Tulungan niyo po. Salamat man din. Mm. Sam! No problem po. Matulong po kayo. Kasamahan kami ni Kuya Bal. Kilala mo si Kuya Bal? Kuya Ay. Bal? Nandito po. Nandito po? Hindi. Kasamahan kami, Team Kalingap. Ha? Team Kalingap. Arnold po de los Santos from to Jose Panganibanto Calero. Ah, sige. Sige po, Kuya. Opo. Salamat, Kuya. Salamat po. Oo. So ayan, Mary Grace, pagbutihin na pag-aaral mo kasi andyan na sila mama mo. Sana matupad pa yung pangarap mo. Mary Grace. Sana sa muling pagbisita namin dito, na kayo, yung parang successful ka na sa buhay mo. Kaya andito ako, Mary Grace, para bigyan ka ng tulong kasi nakita naman natin na talagang sobrang hirap ng kalagayan dito. So, talagang napansin ko Mary Grace. So, andito ako, Mary Grace, para mag-abot ng kaunting tulong sa'yo para sa pag-aaral mo. At saka grabe din si mama mo, no? Ginagawa niya lahat para sa inyo. Nakakahanga din si mama mo. So, gawin mo laging inspirasyon sila mama mo para matupad yung pangarap mo. So, bibigyan ko sa iyo ng 2,000 pesos. Tanggapin mo ito. Salamat po.
2,000 pesos. Salamat po. So ano, Mary Grace, masaya ka ba ngayon na di mo inasahan na may blessing ka ngayon? Saya po. Masaya ka. So, ano masasabi mo sa mga viewers natin na nanonood sa'yo ngayon? Ano mensahe mo sa kanila? Ano message mo? Naiyak ka na naman. Naiyak na naman si Mary Grace. So, masaya ka ba? Masaya po. Ano pa? Masaya po dahil na scout niyo po kami. Masaya po kasi kahit konting tulong na nabigyan niyo po kami. Maraming salamat po. So, anong gagawin mo dyan sa tulong namin sa'yo? Parang ano lang po, gagawin na lang pong Ipunin mo para sa next pasukan may magamit ka ganun. Alam mo kaya, di mo si ma'am. So, ayan. So, sana ipunin mo yung pera na bigay namin sa'yo. At sana makatulong yan sa pag-aaral mo. Ano? So, Mary Grace, hindi na kayo magtatagal ha. Salamat sa sa pag-ano mo sa amin. Kasi akala ko matakot si Mary Grace sa atin eh. So ingat ka lagi dito Mary Grace. So mauna na kami. May magtatagal may pupuntahan pa kami. At siyempre maraming salamat din kay mama mo sa pagpayag na i-vlog ka namin. Ha? So maraming salamat. So ayan po mga kalingap, thank you po sa walang sawang suporta sa aking channel. Please like and share po ng video na ito para mas matulungan pa natin uli si Mary Grace. Sana po may mag-abot po ng tulong kay Mary Grace kasi deserve din nila Mary Grace na magkaroon po ng tulong kasi napakahirap talaga ng buhay nila dito. Pag umulan, minsan daw ay naubusan sila ng pagkain. Gawa po ng kahirapan po. Kahirap ang buhay nila. Kaya sana po matulungan natin si Mary Grace. So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang suportahan po ang aking channel. Ang channel po ni Kalingap Tata. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po mga Kalingap. At syempre, suportahan natin lagi si Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlogs, at syempre kay Kalingap Rap. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po ating vlog. Mary Grace, paalam ka na. Bye po. Bye-bye po mga Kalingap. Thank you po. God bless sa ating lahat. Grace, muna na kami. Bye-bye po. Sir, picturean mo daw ko, sir. Bye-bye.